Hello mga amigo-amiga, guwapo-guwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako sa Deuteronomy 10. Sana makinig kayo mga guwapo-guwapa. Ang ikalawang pagsulat sa kautusan. Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, magtapyas ka ng 2 bato tulad noong una. At ginawa ng kabangyari sa kahoy. Una bato tulad noong una at gumawa ka ng kabangyari sa kahoy. Pagkatapos, umakyat ka sa bundok. Isusulat ko sa 2 tapyas ng bato ang nakasulat sa unang 2 tapyas na binasag mo. Pagkatapos, itatago mo sa kahon. Kaya gumawa ko ng kabangyaring akasya, tumapyas ng 2 bato tulad noong una at ako'y umakyat sa bundok. Isinulat nga ni Yahweh ang 10 utos sa 2 tapyas ng batong dala ko. Saka ibinigay sa akin ang 10 utos na ito. Ang sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy. Manat. Mantalang kayo'y nagkakatipon sa paanan ng bundok at ako'y nagbalik mula sa bundok at inilagay ko sa kaban ang 2 tapyas ng bato tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Ang mga Israelita'y naglakbay mula sa Jaakan hanggang Mosera. Doon namatay at inilbing si Aaron ng anak niyang si Eleazar ang pumalit sa kanya bilang saserdote. Mula nooy, nagtuloy sila sa Gudgoda at sa Jotbata, isang lugar na may maraming batis. Noon pinili ni Yahweh ang mga Levita upang maging tagabuhat ng kaban ng tipan, makatulong sa paglilingkod sa kanya at magpuri at sa kanya, tulad ng ginagawa nila ngayon. Dahil dito wala silang kaparte sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ang para sa kanila ay si Yahweh tulad ng pangako niya. Wala silang kaparte sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ang para sa kanila ay si Yahweh tulad ng pangako niya. Tulad nung una, 40 araw at gabi akong nanatili sa bundok at dininig naman ako ni Yahweh. Dahil dito, hindi na niya tinutuloy ang balak na pagpuksa sa inyo. Sinabi niya sa akin na pananagutan kayo ng paglalakbay. Pangunahan kayo ng paglalakbay at pasakop sa lupaing ipinapangako ko sa kanilang mga ninuno. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa kanya, lumakad sa kanyang mga daan. Ibigin siya paglingkuran at buong puso't kaluluwa at sundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat si Yahweh ang inyong Diyos
Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi nagsusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at iniibigyan ang kanilang pangangailangan. Binibigyan ng kanilang pangangailangan. At ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot kayo'y paglingkuran ninyo siya, huwag kayong ihiwalay sa kanya at ibayad ninyo ang kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pagkulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumagawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay sa inyong nasasaksihan. Itong po lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayon marami na kayo, sindami na ng bituin sa langit. Yun po, salamat po, yun lang, hanggang doon lang po. May matigok ako. Salamat Panginoon at siyempre sa aking Holy Spirit. Dito siya dumapo sa dito sa samantalang kayo nagkakatipon sa paanan ng bundok. Ayan. Salamat ulit, mga gwapo-gwapa. God bless everyone. Habag kapayapaan at sumasaatin nawa ang Panginoong Hesus Kristo. Amen.